Sariwa pa yung news tungkol sa babaeng celebrity na idinamanda yung ex-girlfriend niya nang dahil sa karahasan. Kadalasan, kapag nadidinig natin yung karahasan, ang tanong, saan yung pasa? Pero napakaraming uri ng karahasan na hindi mo makikita yung pasa pero tago sa buto. Halimbawa, economic violence. Hindi yan yung simpleng hindi ka lang basta bibigyan ng pera. Pwedeng pigilan ka sa paghanap ng trabaho. Pinakikialaman yung mga desisyon mo kung paano mo gagastos yan ng pera mo. Inilulubog ka sa utang sa credit card. Kapag dumating doon sa punto na yung pera mo o yung desisyon mo tungkol sa pera ay hindi mo na magawa ng ikaw lang, malamang may economic violence na nagaganap. Sa psychological violence naman, hindi mo rin kagad makikita yung latay niya sa balat. Pero magnanana naman ang loob mo kung sa tweet-tweet na lang, sasabihin sa'yo mali ang decision mo, tatanga-tanga ka, huwag kang sasabat-sabat sa usapan, o kaya hindi ka pinapansin. Siguro kakailanganin pa natin ng isang pag-uusap tungkol sa karahasan. Pero sa ngayon, ang mahalaga, maging aware tayo na may mga bagay na minsan karahasan na pala, pero dahil hindi kagad natin nararamdaman yung sakit, yung pangamba, hindi natin napapansin. Minsan din binubulag tayo ng tiwala natin sa taong nangako na mamahalin tayo. Gamitin na lang natin yung tiwala na yan na kaya nating lampasan ng karahasan at gawin ang tama para sa atin.